Alden Richards at Miss Maine Mendoza, also known as Aldab, ay muli na naman pong nag-trending at pinag-usapan sa social media matapos ang mga pangyayaring ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates, for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. So, ngayong araw pag-uusapan natin ito dahil hindi po biro ang nangyayari sa isang iglap ay muli na namang namayani si Aldab sa social media. Ngunit hindi ito dahil sa bago nilang projects o promotion. Sa halip, naging simbolo ito ng matinding irony. Ang pamosong bagman na karakter na si Arjo Atayde sa bagman ay tila nagbabalik realidad sa entablado ng politika at kontrobersya. Sa pang-amoy, tila may malalim na mensahe nito tungkol sa kung paano natin tinatanggap ang mga ehemplo at moralidad mula sa ating mga idolo. Ang Aldab ay hindi lamang love team, isa itong modernong alamat sa kulturang pop ng Pilipinas. Marunong tayong umatake ng memes, nagtitweet at nagpuproduce ng humor kahit sa pinakamabigat na issue. Ngunit anong ibig sabihin kapag ang isang artista na ginawang huwaran sa isang palabas ay naging sentro ng aligasyon ng katiwalian? Ito ba'y patunay lang ng double standard sa lipunan o senyales na mas seryoso nating tinitignan ang ugnayan ng showbiz at politika? Ang pag-usbong ng memes at hashtag hinggil sa Aldab comeback ay nagpapakita ng ating coping mechanism sa paggamit ng humor at nostalgia upang harapin ang hindi komportabling realidad. Pero sa likod ng trending tweets, nagtatanong ang marami, hanggang kailan natin tatanggapin ang political dynasty na may kasamang star power? Kasi if you remember, kahapon po, matapos pong banggitin nitong si Mr. Curly Discaya, no, yung pangalan po ni Mr. Arjo Atayde na tumanggap ng milyon-milyon piso para po sa flood control, ay talaga namang nag-trending at pinag-usapan po ito kung saan may kanya-kanya pong mga memes na naglabasan sa social media. At ngayon ay nauungkat pa ang ilan sa mga kagamitan ni Maine Mendoza na talaga namang masasabi mo na mga luxury items ni Miss Maine. Pero in fairness naman kay Miss Maine, bago po sila magkaroon ng relasyon or bago po sila na maging mag-asawa ni Mr. Arjo Atayde, kilala na po si Maine Mendoza na talagang sobrang dami niya ng mga luxury items. At the same time, si Miss Maine Mendoza po ay isang pamilya po sila ng negosyante. At ilang taon na rin naman po na namayagpag ng todo si Miss Maine sa dami ng kanyang mga endorsement at yung kanyang mga project. Regular host din po siya sa Eat Bulaga. Kaya naman posible na makabili siya ng mga ganong klase ng mga kagamitan. Kaya hindi rin natin pwedeng talagang i-conclude na yung mga binili niya ay galing po mismo dun sa di umano'y na parang parang yung pera na dapat ay ilaan sa flood control na yan, dahil nadadawit po yung pangalan ng kanyang husband na si Mr. Arjo Atayde. So, ito rin ay isang delikado kung hindi na mabigyan ng patas sa pangunawa ang mga akusasyon. Kung mas pinipili ng ilan ang manira kaysa maghintay ng ebidensya, nagre-resulta ito sa prejudisyo at hatol na internet verdict na maaaring makaapekto sa proseso ng hustisya. May mga naniniwala kay Arjo, naniniwalang baseball pa rin siya ng bayan. Bagay ng karaniwang naririnig mula sa mga diehard fans ng showbiz. May lumalaban kay Maine na itinuturing bilang walang kinalaman ngunit naging target ng personal na atake. May nagkakamalay na ang mga malalim na problema na hindi dapat inihihiwalay ang aliw at politika, lalo na kung sabay-sabay na nagkakapangyaring magkagulo. Para sa iba, ito'y paalala ng matanda na ang sistema na kahit pinaglalaruan ng showbiz ang politika ay hindi ito dapat gawing biro. Ang katunayan na may ilang politiko pa rin gumagamit ng kasikatan at kasalanan ng isang artista upang maglayo ng kapangyarihan, yun ay tunay na nakakaiyak. So dahil dyan, talagang nandun po sa hot seat ngayon
So dahil dito, nagte-trending ulit ngayon ang dating tweet ng TV host at actress na si Miss Maine Mendoza matapos madawit ang pangalan ng kanyang asawang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa mga nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, September 8, niyag ni Pacifico Curly Diskaya, asawa ni Sara Diskaya, ang ilang opisyales ng pamahalaan na nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Dulot nito ay naging usap-usapan ulit ng ex ang dating Twitter post ni Maine noong July 28, 2013 hinggil sa aktor at kongresistang si Arjo Atayde na siyang nilaro naman ng mga netizen. Ayon sa isang netizen, Arjo Cutie to Arjo Huli. Sabi naman ng isang netizen, Arjo Cutie or Arjo Kura Cutie. Sabi niya na Diskaya are saying that Arjo Atayde is involved on flood control project issue connected with corrupt people. Matapos naming manalo sa bidding, may mga opisyal sa DPWH ang lumapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halagang ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umabot pa sa 25 na naging, sabi niya. Hirit naman ng dalawang ito, wag na raw Arjo, back to Aldab na lang daw ulit. No more Arjo Cutie na ba? Back to Aldab na tayo. #FB Lifestyle. Ang isa namang netizen na ito napaawit ng Flood Gave Me You. From Arjo Cutie to Arjo Cupid, bigla akong napakanta ng Flood Gave Me You. Samantalang nagbigay na rin ng pahayag si Representative Atayde gamit ang kanyang Instagram account ukol sa isyong nagdadawit sa kanya na siya ay tumatanggap ng porsyento sa mga proyekto ng Diskaya. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor, sabi ni Arjo. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang akusasyong ito, sabi po ni Atay. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those spread this falsehood. Dagdag pa niya. Nagsalita na rin ang asawa ni Representative Atayde na si Maine sa kanyang ex-account nitong Lunes, September 8 ukol sa pagkakadawit nito sa nasabing issue. Anya, napaka-unfair daw nito at yun ang mga baseless allegation lamang. Teka lang muna, those are baseless allegation. Please refrain from throwing hate and personal attack at him, including me and our family, until facts come out. Wala siyang ginagawang masama sa loob, anya. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and the innocent individual be spared from his mess. Napaka-unfair, dagdag pa niya. So dahil po sa mga aligasyong ito, ay muli na naman po nabalik ang mga Aldab kasi nabuhay nga po sila kasi may kanya-kanya silang mga sinasabi patungkol sa isyong nito na sinasabi nilang mali nga daw di umano ang naging parang desisyon ni Miss May na piliin si Arjo over Alden Richards. Well, in fact, ganun po talaga sa mundo ng showbiz, 'di ba? Parang lahat na lang ng bagay ginagawa po nilang biro pero hindi nila alam, syempre malaki din po yung impact nito kay Miss May kasi parang hindi pa man po napapatunayan na totoo nga ang mga akusasyong ito ay talagang grabe na po yung mga atake, no? Dito po personal attack dito kay Arjo Atayde at sa wife nito na si Miss Maine Mendoza. Sa ngayon po ay matapos sila mag-post ng kanilang mga saloobin patungkol sa isyong ito at pagtanggi patungkol sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa flood control issue ay minabuti nila na mag-off ng comment section dun po sa kanyang Instagram post dahil talagang ibang klase po umatake ang mga netizen, talagang personal attacks talagang ginagawa nila. Kaya naman talagang nag-trending na naman ang Aldab at pinag-uusapan na naman ito sa Twitter. So, yun po ang ilan sa mga balita patungkol sa bagay na ito, no? So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.